And this is it. One of the most historic matches for our first day. Blacklist International versus Onyx Philippines. Game 1 na. At inaabangan natin kung sino nga ba ang makakalamang. Ito na yung sinasabi nyo, parang magkakagulo na agad or manggugulo na agad si kumparing Escalera. Pero ready na naman eh. Parang ito din yung kanina ginagawa ng Blacklist International na depensa kay Sensui. So, mapapatakbo lang muna. Liligo. Okay, aalis na lang din. Napasprint na agad yun ha. Yung naging solution dito ng Blacklist nung nagkaroon ng alam nila, nagpa-level 2 agad yung dalawa nilang heroes. Oh, sa may minute. Sensui! Grabe, suntukan na agad. Pero si Sensui mag first blood. Dito ni Cram, si Escalera makakasalubong lang din. And Edward with that kill. So unang isang patay para sa ating dalawang kupunan. Medyo makunat si Cram pero hindi ganun kakunat pagdating sa early game. Uy, si Renegade! Still alive though. Kamuntikan lang, pinakabalang tayo ng Hitman at mukhang orange buff na ulit. Ang punteriya dito ni Sensui, si Cram. Nakatira na sa jungle ni Sensui pero kinakagat na siya. Ngert dito kay Cram pero mukhang may regen pa rin naman. Ayaw siyang ipag-buff din. Oo, parang kanina pa nandito. Simula na yung laban natin, yung camera nandito lang. Level 4 na nga si Ryzen eh. Ang maganda dito kasi yung si Ryzen, ninakaw niya agad yung isang Rock Ursa or yung Golem. So, nade-delay nila dito yung Popolin Kupa pero after nitong orange buff, walang kasunod. Ang dami nangyayari guys. Oo. Merong tatlo sa side ng Onyx, meron din tatlo para sa The Blacklist International pero hindi pa rin nawawala yung orange buff. Magagamit na nga dito yung Retribution. Maagaw ba dahil si Sensui still at level 3. So medyo kulang sa damage ngayon ng Blacklist International. Pero mga pokes, si Escalera dito mapipilit na lumayo. Renegade as well, gagamitin dito ang kanyang pangtakas. At yun lang, poke lang. Poke lang at mukhang makaka-turtle din ang Onyx dahil sa panggugulo na ginagawa nila. Mukhang experimental man ang kanilang sagot. Ito yung mga tipon sa mga zombie movie na yung plague ng Popolin Kupa. Hinahanapan nila ng sagot habang Mas mahirap nang bumangon dito for Sensui. Grabe, sobrang chaotic talaga dito sa may orange buff. Apat na players ng Onyx yung nagpipigil dito kay Sensui na makakuha ng kanyang jungle. So, ito na ngayon, Okay medyo lang. nilipad kasi na na Brody. Grabe ko may may sound effect na sa sobrang layo. Sobrang haba. Pero din naman dito ang nararamdaman ni Escalera. Dahil grabe na talaga yung kaltok niya dito against Sensui. Take note, yung naging damage niya doon. Yung orange ay purple buff na yung kanilang kailangan kuhanin. But still, oh my goodness. Ang hirap na ngayon ng buhay ni Sensui. Pero pag third, napakatagal na natin itong ginagawa. Tigilan mo na. Kanina pa tayo nandito. Escalera, kanina mo pa ako sinasaktan. Pero totoo eh, parang it has been happening since the game started. At medyo nahirapan ng Blacklist na mag-top. Kaya tingnan nyo naman, even na si Ryzen dito, mag-isa na lang siya na makakapag-secure ng turtle objective. And look at Escalera and the rest of Onyx. Another one para dito kay Sensui. Even yung Cult Altar hindi na kinaya para masustain. Hindi pa umabot yung Cult Altar. And this is such a great game for Escalera. Hindi man mataba ang kanyang stat line. Kitang-kita naman kung gaano kalaki ang kanyang ambag in this game. Circling Eagle. Doon lang sa may brush dahil makakapag-ano nga din naman, makakapag-regen. Hem na dito. Masakit na nga ba yung damage? Medyo kulang pa. Kamuntikan at si Edward hindi na ata makakagalaw pero may penalty zone pa naman. Ginamit yung penalty zone para makatakas sana pero masakit na rin damage dito. Even super brain sa mga glooms niya. Medyo magiging gloomy talaga yung mood pag naramdaman mo na ouch, ang sakit na ng Lilia. At ouch ang sakit din na kanina pa walang buff si Sensui. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tinitigilan ng Onyx Philippines ang jungler ng Blacklist International. 8 minutes ng paghihirap ang kanilang ginagawa para kay Sensui. Mapapakanta ka talaga dito. Kung ikaw si Sensui, ang hirap makabalik sa ganitong mga moments. 0-3, of course level 8 lang siya sa ngayon. Kaya bang mag-tease pogi? Meron na siya at least Blade of Despair. Kung gaano kabilis yung game 1. Ito yata yung punish. Bibigyan yata nila dito si Escalera. Hindi na makakatakbo yung Amazona! Oh, yeah, with that kill. And that is a great punish mula sa Blacklist International. Siguro, ang isa sa mga sagot para hindi guluhin ang iyong jungler ay patayin mo na lang yung gumugulo. Oo, pero yun nga lang, mayroong ibang gumulo naman. Yung jungler din, nung kabilang kalaban. Kaya naman Onyx ngayon, minemaintain pa rin nila yung kanilang lamangan. And look at Super Prince and
Yue talagang batuhan lang ng mga pwedeng gamitin ng mga skills. At ngayon, 5,000 na nga ang kalamangan ng Onyx Philippines. Talagang habang tumatagal ang larong ito, padagdag lang ng padagdag, hindi na pipigilan ng Blacklist International ang bleeding mula sa mga sugat na ginawa ng Onyx Philippines sa kanilang early game. Pati si Yue, hindi na makalapit ang kanyang lane. Pati naman si Kram, ang kunat na ni Kram. Parang mahirap nang damage dito si Kram. I-regen din lang niya. Wolf, I'm sorry, bapato ko na naman sa'yo. Mahirap na tanong. Kanina ko Same pa question sa RG. Ano nga bang kailangan gawin ng Onyx? Ay, ng Blacklist? Tiis pogi talaga. Siguro pwede nilang i-give up na yung mga outer turrets. In fact, may benefit pa nga minsan pag base na lang yung natitira para sa inyo. Ang maganda kasi meron silang Faramis na may passive. So, hindi tayo go-go dun sa mga typical na mga sinasabi natin na para bumawi, magtitiis ka na lang. Ito yata ang only way para sa Blacklist. Itira lang nila yung base, gamitin nila yung passive ng Faramis. At hope talaga na magdumepensa hanggang dulo. And of course, maglapag na lang siguro ng maraming traps. Pero tignan mo naman, mukhang nag-iinit na rin ang Onyx sa kanilang pagpupush. Pero hindi pa sila makakapagpabagsak ng isang inhibitor turret. Pwedeng magbago ang lahat ng iyon. Level 1 Lord, nasa may bandang itaas. At may malaking wave din sa may bandang ibaba. Speaking of wave, magandang wave management dito ng Onyx. At alak na ba na nakalamangan, 7.8k gold lead. And even dito si Super Prince, kahit walang kanyang assist, ganun nagkagrabe yung lawak na kanyang damage na ibinibigay. At si Kuya Nets ay paikot-ikot lang. Nasisira ng Torre even at the middle lane. All due fairness for Blacklist na nakapag-survive sila doon. I think yung benefit ito yung madami nilang or significant na amount of wave clear. Nandyan yung Faramis na masaya mag-defend, of course. At maganda dito kasi position 4 yung Faramis. So it means na pag tumatagal yung laban, sumasakit din talaga. Naka-lightning truncheon na siya ngayon. And this is something na kailangan i-respect ng Onyx. Ay na bumabalik na rin ang sakit ni Idol Kram, no? Yung pag-TTP at pag-emote. Hopefully it doesn't bite him back. Pero napakalaki na rin kasi ng gold lead ng Onyx Philippines. Saka ano nga magagawin mo sa mga ganitong moments bilang Uranus? Oo nga naman. Nakapush naman na lahat ng mga Magpamasahe. pwede rin. Ay, yung kanina binaback massage siya eh. Di ba nakita niya si Kupa, kinakagat-kagat siya. Magpapasalamat pa sa'yo ang Yura kapag ginawa mo yan. And at this point, abangan na lang talaga ng wave. But so far maganda yung din dito ginagawa ni Renegade tsaka ni Ohem sa may bot. Kasi parang naliliko naman yung pwedeng push. Pero parang delikado if ever nakasalubong dito si Ned sa may bottom lane. Diretso Circle Eagle. Wala na! Pero natin na! Ohem with the torn apart memory. Pero tatakbo na nga. Ginamit na dito ang power of wildness. Nandito na ang Onyx. Sasalubong si Edward sa kanila. Escalera free hit lang dito against Ohem. Habang guiding with Circling Eagle na ginamit na naman. Diretso dito ang Netherrealm. Pero ang Onyx medyo makunat na talaga. Renegade, guiding wind na naman muli si Yue. Hihila ata ng isa pero si Kram yung nahila niya. Super Friends, papasok. Flicker in Yue. Masusunog ata siya. Hindi niya nahipan. Pero ito buhay na agad. Saglit na napaso lang. US now alive habang sa may gitna. Sensui makakasira ng Torre. At ayan na nga, sumasalisi na ang aso. Pero si Ryzen, sabi niya, dito muna. Kupa, akin ka. Escalera ngayon, nag-alpha mode na si Sensui. Pero ready naman pala sila kalahati lang ni Ryzen. At unti-unti na nga na mahula dito mga buhay. As Ryzen is down, tapos diretso pa. Pero napakakunat na talaga dito. Escalera, even Super Friends, free hit lang para sa mga Glooms. Samawa pa na paglundag dito ni Nets. Dahil dyan, 4 na patay para sa Blacklist. Makapal pa naman ng mga waves para sa Blacklist at tipo na JK. after mong sabihin yung si Rene JK. Rene JK. Hindi ka iiwan sa ere. Dadaling ka pa sa ere. Reverse strike pala ang dito. Sabi niya, okay, lang muna ako. Dito boss, lahat ng lyrics, balik ta rin yung lahat. Babalik na rin yun. Wala tayong maririnig ng mga masasamang words. Dahil kapag si Rene JK Labaho ang nagpalipad sa'yo ay hindi ka iiwan sa ere. Sabi niya, andito ako sa ere. Para may iwan nga ba talaga sa ere si Edward? Meron pa flicker. Pero na-force ng Onyx ngayon, ang flicker yung kinagandahan naman para sa kanila. Pero yung Lord marang mare-reset pa rin at ngangat-ngatin unti-unti si Kuya Kram. Nandun pa rin yung sustain. At Renegade! Renegade
is still alive. Oo, kamunti ka na. Grabe, minsan talaga yung crit ng Jungle Heart passive ng isang Iritel. Magugulat ka sa damage eh. At dahil sa napakagandang laban na pinakita ng Onyx Philippines ay sila makakuha ng ating Luminous Lord. And this might just be a big push na kailangan nila para makakuha ng inhibitor. Pinaka-importanteng hero para ngayon sa Blacklist International ay si Paramis Yue. Siya ang bahala sa depensa. Of course, may ambag din naman yung ibang mga members ng Blacklist, but siya yung pinaka-dapat on point dito sa depensa na to. And like we said, I think ang pinaka-ideal scenario pa talaga sa Blacklist, maubusan sila ng Tori at isa na lang yung dedepensa nila. And let's see kung yun nga ba ang mangyayari dahil for Onyx Philippines, if they secure this game, ay makakakita na tayo ng Game 5. Napaka-importanting push mula sa Onyx Philippines at nagsimula na ito sa gitna. Nakita na nga natin na nasira na yung Torres sa may gitna. Medyo aaray lang din dito si Cram, pero naka-ready lang din naman dito ang Black Shoes ni Super Friends. Pwede mag-poke. Nakita na natin na Circling Eagle, papasok nga ba? Meron nga lang immortality din si Cram, pero yung Lord hindi pa rin nadedepensahan. Kailangan dito na mag-clear at mabilis na mag-clear ng Blacklist dahil dyan, Onyx pwede pa ulit maging aggressive dahil meron minion wave sa top lane and even bottom lane. Top lane naman ang puntere dito ng Onyx Philippines with a 10k gold lead. Super Friends nasa may bandang Gedli na. Diyan na nga mga Glooms kakainin lang at papasabugin. Pero hindi nila mapapabagsak ang inhibitor turret sa itaas. At ngayon, itutuloy pa ata nila sa may bandang mid lane ang kanilang push. Pero hindi na ata. Hinihintay na nila ang kanilang mga minion waves. Oo, talagang ito na sa may middle lane ang saktong pag-antay. Pero ready lang din naman ang Blacklist sa pagdepensa. So mag-aantay na lang ulit ng panibagong objective na pwedeng kuhanin dito ang Onyx para mas maging sigurado sa pagsira nila ng iba pang mga tore. Oh, ginamit yung Circling Eagle. Pero aalis, liliko lang ulit si Renny J. Nagpakita lang. Pakita lang. Teaser. Teaser lang. Teaser. Ni Rene JK Labaho. Ang interesting, of course, na puwersa mag-DHS etong si Oheb, kanyang item dito before. Mukhang hindi siya mag-wind of, I don't know kung wind of nature. Sige, DHS yan ha. Sinabi natin Ulti. DHS. Yun na nga. Sumaktong mawalan dito ng immortality. So napaka-importante nun para sa Blacklist International. Kailangan maging mapagmatyag ng Onyx ngayon dahil yung pang frontline nila pwede na matunaw anytime. At 4-man damage burst ang nakita natin. And that was enough to 100-0 Cram. Nawala ng immortality ngayon. Pero by the time na lumabas ang Lord ay sigurado may ulti naman na siya ulit. Yung immortality ay wala pa rin. Check push mula dito kay Edward. Dalawang inhibitor ang wala para sa side ng Blacklist International at dahil dyan, may maliit na kalamangan ng Onyx Philippines in terms of waves sa moment na magsayawan na para sa Lord. Ano kaya ang magiging sunod nila dito, no? Of course, yung pag-clear ng mga minions muna, yung dapat gawin ng Blacklist. However, yung Onyx, ang ganda kasi nung map control hero sila. Lilia sa mid, meron kang Uranus na pwedeng sumide lanes at meron kang vision agad mula dun sa Hilda na pwedeng i-check lahat ng mga bush. Sakit. Tapos si Super Prince pa, parang, ayun lang, if ever, yan yung magiging weakness Aray! ng isang Lilia. Nararamdaman natin yung North. Merong gigil magagaling dito pero may gigil lang din naman ng Onyx dahil kalahati na lang buhay ng Lord. Hindi na yata makakalapit si Sensui dahil dyan masesecure na ng Onyx yung Lord at makadediretso pa nga pero sakto naman dito Netherrealm. Onyx, mapapalay din na si Sensui pero Yui merong haltak. Si Edward may iiwan at mukhang pabawi na nga dito, mukhang mapapantay na. Walang alam minion wave dahil mahaharangan pero Edward is gonna be down. At kailangan na mag-back ngayon ng Onyx Philippines. Yue, ibababak pa niya si Superface. Nahuli niya! Yung top lane natin ay kailangan na pataya dahil yung magre-recall pa lamang ay si Nets. Pero si Super Friends ngayon ay makakapag-recall pa rin Kaya ba? naman. Tatapusin Kaya na ba ba? nila? Kaya pa! Tapusin na! Tower lock na yata para kay Oheb. Napakasakit na damage kayo ng Brody. Pero madedepensahan pa rin. Hindi nakakayanin pa. Napaka-intense sa mga pangyayari. As Onyx Philippines, tayo na naman. Game 5. And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Unang serye pa lamang ng playoffs of Season 12 ay makakakita na tayo